Sa lungsod ng New York ay sinusubukan ni Eddie na kunin ang kanyang van mula sa repair shop, ngunit kahit na ipinakita na niya ang lahat ng kanyang pera ay hindi sapat upang bayaran ang bill. Sa pagkakataong yun ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na si Sarah ngunit hindi niya ito pinansin, at patuloy na nakipagtalo sa mekaniko. Ipinaliwanag ni Eddie na kailangan niya ang van para sunduin ang kanyang anak na babae at magtrabaho sa paghahatid, ngunit wala pa ring pakialam ang mekaniko. Sumunod ay nakatanggap ng tawag si Eddie mula sa kanyang dating kasintahan at sinigawan siya dahil hindi pa niya sinusundo si Sarah na naghihintay pa rin sa paaralan. Ipinaalala nito sa kanya na hindi niya kailanman inuna ang kanyang anak saka ibinaba ang tawag. Sa pagiging desperado ay napansin ni Eddie ang wallet ng isang empleyado sa mesa, mas ginalit niya ang may-ari hanggang sa itulak siya nito sa mesa na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang wallet nang walang nakakapansin. Pagkaalis niya ay tiningnan niya ang wallet at nadismaya nang makitang wala itong gaanong pera. Kaya pagdating niya sa Main Avenue ay tumingin siya sa paligid para sa mga potensyal na biktima ngunit wala siyang makita. Sinimulan niyang buksan ang pinto ng mga kotse sa pag-asang makahanap ng nakabukas ngunit wala din siyang nahanap. Ang isa sa mga sasakyan ay may tumatahol na aso sa pinto na ikinagulat niya ngunit binigyan pa niya ito ng tubig. Sinubukan din niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan para humiram ng pera ngunit walang tumulong sa kanya. Ang pagbili ng mga tiket sa loto ay hindi rin epektibo dahil wala sa mga ito ang may mga premyo. Nang muli siyang tawagan ng kanyang anak na si Sarah ay nasagot na niya ito, at sa oras na yun ay narinig na niya itong nagrereklamo tungkol sa hindi pagsundo sa kanya ngunit sinabi pa rin ng bata na mahal niya pa rin siya. Pagkatapos ng tawag ay napansin ni Eddie ang isang napakagandang SUV sa isang malayong paradahan at tiningnan ang pinto. Sa gulat niya ay nakabukas ito. Agad siyang pumasok sa loob at nagsimulang maghanap ng anumang bagay na mahalaga ngunit nakakita lamang ng salaming pang-araw. Nang may dumaan na tao ay agad siyang nagtago, at nang walang anumang bagay siyang maaaring manakaw ay naghahanda na siyang umalis ngunit natuklasan na ang pinto ay sumara ng mag-isa at ngayon ay nakalock. Natarante siya habang sinusubukan niyang buksan ang iba pang mga pinto at sinusubukan na itulak ang mga ito ngunit hindi epektibo. At nang may dumaan na tao ay kailangan niyang magtago muli. Pagkatapos ay sinubukan niyang suntukin at basagin ang lahat ng mga bintana gayunpaman, hindi man lang nabasag ang mga ito. Sa oras na yun ay biglang nagsimulang tumunog ang isang tablet sa dashboard at ipinapakita na may isang tawag mula sa isang contact na may pangalang Answer Me. Hindi ito pinansin ni Eddie at patuloy na naghahanap ng daan palabas habang hindi niya namamalayan na may nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng nakatago na kamera sa sasakyan. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng isang tool sa compartment at ipinukpok ito sa bintana, ngunit hindi pa rin ito epektibo. Nang huminto sa pagtunog ang tablet, nabasag ni Eddie ang panel sa pinto kaya ipinasok niya ang kanyang kamay ngunit aksidenteng nasugatan ang kanyang braso ng isang piraso ng metal. Maya-maya ay muling tumunog ang tablet at patuloy itong hindi pinapansin ni Eddie habang inaalis ang panel, ngunit hindi pa rin bumukas ang pinto. Sunod ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang cellphone pero wala itong signal. At dahil wala ng ibang pagpipilian ay sinagot ni Eddie ang tawag at nakausap si William na may-ari ng sasakyan. Ininsulto siya ni Eddie at humiling ng kalayaan ngunit si William ay tumawa lang at kinuryente siya gamit ang upuan bilang parusa. Ipinaliwanag ni William na 6 na beses nang pinasok ang kanyang sasakyan na hindi man lang nahuhuli ang gumawa kaya nag-install siya ng espesyal na sistema ng seguridad na ginagawang parang bilangguan ang sasakyan. Sa sobrang takot ay kinuha ni Eddie ang baril sa kanyang bag at pinaputukan ang bintana, ngunit tumalbog lang ang bala sa bulletproof na salamin at tumama sa kanyang binti na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa sandaling yun ay isang babae ang nagparada ng kotse sa malapit at sinubukan ni Eddie na humingi ng tulong, ngunit ang mga bintana ay tinted at soundproof at ang babae ay ginamit lang ang mga ito bilang salamin saka umalis. Dumudugo na ng husto ang binti ni Eddie ngunit tumanggi si William na tumawag ng ambulansya, na sinasabing siya mismo ay isang doktor. Nang sinubukan muli ni Eddie ang kanyang cellphone ay wala pa rin itong signal kaya nilinaw ni William na nakajam ang lahat ng mga signal sa loob ng sasakyan. Ang pagtali ng sintas ng sapatos sa kanyang binti ay hindi sapat upang pigilan ang pagdurugo at patuloy siyang kinukuryente ni William gamit ang upuan sa tuwing gagamit siya ng masasamang salita, kaya ang kombinasyon ng pagkawala ng dugo at kuryente ay ikinawala ng malay ni Eddie. Sa oras na magising siya ay gabi na at umuulan, at sa gulat niya ay nalagyan na ng benda ang kanyang mga sugat sa binti at braso. Tiningnan niya ang kanyang bag kung mayroon siyang makakain ngunit parehong walang laman ang kanyang bote ng tubig at ang kanyang lagayan ng pagkain. Kinaumagahan ay tumawag muli si William at sinubukan na magbahagi ng isang kwento tungkol sa kanyang buhay,
na naging sanhi ng pagrereklamo ni Eddie. Muli siyang kinuryente ni William bago binuksan ang aircon at pinatugtog ng malakas ang musika. Noong una ay sinabi ni Eddie na ayos lang ang kanta, ngunit nagpatuloy ito ng maraming oras at lubos na siyang nababaliw. Nang gabing yun ay sobrang lamig na kaya ang mga seat cover ay ginamit niyang kumot, kaya nang tumawag si William ay nag-alok si Eddie ng taus-pusong paghingi ng tawad at nangakong hindi na muling magiging bastos. Walang sabi-sabi na pinatay ni William ang aircon pero hindi pa rin siya pinapalaya. Kinaumagahan ay umihi si Eddie sa walang laman na bote ng tubig bago niya sinimulan na sirain ang sasakyan na umaasang makakahanap ng daan palabas. Ngunit wala pa ring umeepekto. Nang tumawag si William upang kutsain siya, napansin ni Eddie na may nakatingin sa parking lot mula sa isang terrace. Nagsimula na silang mag-usap at nang maging mapang-asar muli si Eddie ay kinuryente na naman siya. Ngunit tumigil siya nang sabihin niya na kung hahayaan siyang mamatay ni William ay magkakaroon siya ng problema. Ipinaliwanag din ni Eddie na hindi siya pumatay ng sinuman at ang kanyang baril ay para lamang sa proteksyon. Gayunpaman, walang pakialam si William at iniisip niya na ang mga pulis ay walang kwenta kaya hindi siya mahuhuli. Ibinahagi rin ni William na mayroon siyang cancer at 4 na buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay, kaya naman gusto niyang gumawa ng pagbabago. Dahil halatang hindi gumagana ang sistema, siya na ang bahala na maghanap ng hustisya. Hiningi niya kay Eddie ang kanyang social security number dahil gusto niyang suriin ang kanyang record. Kung ito ang unang pagkakasala ni Eddie ay magiging mas malumanay siya, ngunit kung mayroon siyang kasaysayan ng pagiging kriminal ay puputulin niya ang mga daliri ni Eddie tulad ng ginagawa ng mga tao sa mga magnanakaw sa ilang bansa. Tumanggi si Eddie na ibigay sa kanya ang numero at sinabi na ang mga tao ay napipilitan na magnakaw dahil ang sistema ay nabigo na mabigyan sila ng trabaho, habang ang mga mayayaman tulad ni William ay iniimbak lang ang lahat ng salapi. Ang naasar na si William ay muli siyang kinuryente at tinapos ang tawag para muling buksan ang musika. Kinagabihan, ang temperatura sa kotse ay nagsimulang tumaas at si Eddie ay kailangang maghubad upang harapin ang hindi matiis na init. Pakiramdam niya ay kinukutsa siya ng ulan at kinukonsidera pa niya ang pag-inom sa sarili niyang ihi, ngunit hindi niya ito magawa. Tumawag si William para mag-alok sa kanya ng tubig at normal na temperatura kapalit ng kanyang social security number. Kaya walang pagpipilian si Eddie kundi tanggapin ang alok. Nang makuha na ni William ang numero, pinatay niya ang init at sinabi na nagtago siya ng isang bote ng tubig sa ilalim ng upuan nang dumating siya upang linisin ang mga sugat niya. Matapos inumin ang laman ng buong bote, sinubukan ni Eddie na makatulog ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya sa bulsa ng kanyang jacket. Ito pala ang tiket ng loto na binili niya noong nakaraan na hindi pa niya natapos na kuskusin. Kaya naman ginawa niya ito ngayon at maya-maya ay hindi niya napigil ang matawa nang malaman niyang nanalo siya ng pera na kailangan niya. Tumawag muli si William upang malaman kung ano ang nangyayari at sa oras na yun ay humingi ng pagkain si Eddie, at taos-pusong humingi ng paumanhin para sa kanyang nagawa gamit ang medyo matamis na pananalita. Dahil napansin niya na si Eddie ay hindi isang psycho, binuksan ni William ang glove compartment upang ipakita ang merienda. Agad itong kinuha ni Eddie at doon ay napansin niya ang switch sa loob bago ito magsara. Binaba ni William ang tawag nang makatanggap siya ng isa pang tawag ngunit naririnig ni Eddie ang kanyang boses sa speaker. At nakumpirma niya sa kanilang pag-uusap na si William ay isang doktor pagkatapos ay inanunsyo ng lalaki na dapat na siyang umalis. Napansin ni Eddie ang gumagalaw na tao sa terrace na nangangahulugang iyon ang nagkulong sa kanya. Nang makaalis na si William sa terrace ay itinaas ni Eddie ang kanyang gitnang daliri para sa camera at walang natanggap na reaksyon, ibig sabihin ay hindi na siya pinapanood ni William. Pagkatapos ay sinira ni Eddie ang glove compartment at kinuna ng larawan ang mga circuit sa loob para masuri niya kung ano-ano ang nasa loob. Ipinasok niya ang kanyang braso at sinubukan na abutin ang switch, ngunit nauwi sa masakit na pagkabali ng kanyang kuko sa proseso. Nang sumubok siyang muli, ang mga upuan ay sinimulan siyang kuryentihin dahil bumalik na si William at nakikita na siya. Kinabukasan ay nanatili si Eddie sa upuan sa harap at nagkukunwari na nagpapahinga, ngunit nasa loob ng glove compartment ang paa niya na sinusubukan na pindutin ang switch. Isang araw na naman ang lumipas at nanghihina na ang kanyang katawan kaya wala na siyang pagpipilian kundi ang uminom ng sarili niyang ihi. Nang gabing iyon ay tuluyang naabot ng paa niya ang switch at nagawang buksan ang power ng sasakyan. Agad siyang sumakay sa driver's seat at nagmaneho, ngunit ilang minuto lang ay huminto ang sasakyan. Tinawagan siya ni William upang kutyain at muling gumana ang sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito ay kinokontrol na ito ni William gamit ang remote.
Habang patungo ang sasakyan sa mga lansangan, nagpatugtog si William ng klasikal na musika habang sinasabi na ang lahat ay nabubuhay sa takot dahil ang krimen ay sinakop na ang mundo. Kinabahan si Eddie nang magsimulang maging mabilis ang sasakyan. At kalaunan ay huminto sa isang madilim na eskinita kung saan binubugbog ng dalawang kriminal ang isang lalaki. Binuksan ni William ang mga ilaw ng kotse at bumusina, dahilan para makuha ang atensyon ng isang siga na itinaas ang kanyang damit para makita na may dala siyang baril. Bumilis ang takbo ng sasakyan at sinagasaan ang lalaki habang si William ay tumatawa. Ang pangalawang siga ay nagsimulang tumakbo sa takot habang nagpapaputok sa likod niya ngunit ang mga bala ay walang magawa sa bulletproof na salamin. Isang habulan ang naganap at ang kriminal ay biglang lumiko upang subukan na makatakas sa sasakyan, ngunit natagpuan lamang ang kalye na may harang na isang gate. Pinabilis ni William ang sasakyan at binangga ito sa gate para tamaan ang lalaki. At nang sinubukan na tumayo ng lalaki ay nagpatuloy ang pagtulak ng sasakyan hanggang sa mapuno na ng dugo ang lalaki. Pagkatapos ng talakayan ay nakumbinsi ni Eddie si William na huminto at iatras ang sasakyan. Gayunpaman ay tinutuya lang pala siya ni William at muli niya itong binangga upang mawasak ang bungo ng lalaki. Ang galit na si Eddie ay nagsimulang sumigaw gamit ang lahat ng uri ng masasamang salita, kaya nagpatugtog si William ng malakas na musika habang tinatahak muli ng sasakyan ang mga lansangan. Napakabilis nito at halos hindi na makaiwas sa iba pang mga paparating na sasakyan, pagkatapos ay pumasok ito sa isang gusaling paradahan at mabilis na umakyat hanggang sa makarating sa rooftop kung saan mas mabilis itong tumatakbo na nagpakaba kay Eddie. Natarante siya nang makitang papalapit na ang sasakyan sa gilid ngunit huminto ito sa huling segundo, dahilan upang tumama ang ulo ni Eddie sa gilid at nawala ng malay. Pagdating ng umaga ay nagising si Eddie sa kotse na patuloy pa rin na umiikot sa paligid ng lungsod. Ipinahayag ni William na binisita niya ang pamilya niya. Hinatid pa niya si Sarah sa paaralan sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagtatrabaho siya sa isang organisasyon. Habang pinapagalitan ni William si Eddie dahil sa utang niyang sustento sa kanyang dating asawa, huminto ang sasakyan sa harap ng paaralan at si Eddie ay natakot nang makita si Sarah na lumabas dito. Umuwi itong mag-isa habang sinusundan siya ng sasakyan, hanggang sa dumaan ito malapit sa kanya na parang sinusubukan siyang patayin. Sa oras na yun ay nakitang muli ni Sarah ang sasakyan na sumusunod sa kanya kaya pinabilis niya ang kanyang scooter, habang si Eddie ay umiiyak at humihingi ng tawad gamit ang lahat ng mabubuting salita na alam niya. Hindi ito sapat para kay William kaya mas pinabilis niya ang takbo ng sasakyan, at dahil desperado na pigilan ito ay kinuha ni Eddie ang kanyang baril at sinubukan na burahin ang sarili ngunit wala na itong bala. Iniwas ni William ang sasakyan kay Sarah sa tamang oras at ipinaliwanag na kinuha niya ang mga bala nang tinahi niya ang sugat niya. Sa natitirang araw ay nanatiling tahimik si Eddie habang si William ay patuloy na nagrereklamo laban sa sistema. Pagsapit ng gabi sa wakas ay nawalan na ng pasensya si Eddie, sinira niya ang lahat ng kamera at sinipa ang tablet hanggang sa masira ito. Hindi pa rin huminto ang sasakyan kaya tiningnan ni Eddie ang mga larawan ni Sarah sa kanyang cellphone at nag-record ng isang taus-pusong mensahe para sa kanya. Humihingi ng paumanhin sa pagiging hindi mabuting ama. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito maipadala dahil nakajam pa ang signal ng sasakyan, at ilang sandali pa ay huminto ang sasakyan sa isang parking lot at ibinaba ni William ang bintana para bumati. Si Eddie ay nabigla at sinubukan na umatake ngunit si William ay patuloy siyang kinukuryente hanggang sa siya ay huminahon. Pagkatapos ay nag-spray siya ng pabango sa loob para kayanin niya ang baho ng dumi ni Eddie. Sa oras na yun ay ibinigay ni William sa kanya ang ilang zip ties at sinabihan siyang atali ang kanyang kamay. Noong una ay tumanggi si Eddie ngunit napilitan siyang sumunod matapos siyang kuryentehin muli ni William. Nang maitali niya ang mga kamay niya sa isang kawit sa kotse, pumasok si William at nag-iwan ng bag sa likurang upuan. Matapos ibalik ang mga bala sa baril, pinayagan ni William si Eddie na manigarilyo at naglagay ng ilang gummy bear sa compartment para kainin niya. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang klasikal na musika saka umalis. Habang nasa biyahe, si Eddie ay patuloy na nagtatanong tungkol sa anak na babae ni William, dahilan upang ihinto niya ang sasakyan ng maraming beses para mauntog ang ulo ni Eddie sa dashboard. Si William ay nagpatuloy sa pagrereklamo tungkol sa bagong henerasyon, at ipinahayag na ang kanyang anak na babae ay pinatay ng ilang mga magnanakaw na nagtangkang nakawin ang kanyang sasakyan. Itinutok pa niya ang kanyang baril sa ulo ni Eddie habang nagsisimula silang magtalo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng katarungan, at habang nangyayari ang lahat ng ito ay pinananatili ni Eddie ang kanyang paa sa loob ng glove compartment hanggang sa mapindot niya ang switch na pumatay sa kuryente.
Nawala ng kontrol ang sasakyan at nahulog sa gilid ng bangin, dahilan para mabali ang ilong ni Eddie nang tumama sa dashboard. Aksidenteng napaputok ni William ang baril at tumalbog ang bala sa bintana bago ito tumama sa kanya mula sa likuran. Matapos gamulong pababa sa bangin ay huminto ang kotse malapit sa isang ilog at ang dalawang lalaki ay nawalan ng malay. Pagdating ng umaga, ang mensahe sa cellphone ay naipadala na dahil ang jam ay hindi na gumagana. Naunang nagising si Eddie at nagsimulang tanggalin ang mga zip ties, nagawa niyang matanggal ang mga ito kasabay ng paggising ni William kaya isang away ang naganap. Inatake ni Eddie si William ng maraming beses dahil sa lahat ng ginawa niya saka inihanda ang baril para barilin siya. Ngunit sa sandaling yun ay nagsimulang magring ang kanyang cellphone at nakita na ang tawag ay mula kay Sarah. Sinabihan siya ni William na sagutin ito, at doon ay narinig ni Eddie na sinabi ni Sarah na labis siyang nag-aalala sa kanya dahil narinig niya ang kanyang mensahe. Tiniyak ni Eddie na ayos lang siya at nangakong susunduin siya mamaya. Ngunit sa oras na yun ay biglang nasunog ang makina ng kotse kaya hiniling ni Eddie kay William na buksan ang mga pinto. Gayunpaman, sinabi ni William na nasiyahan siya sa mga nangyari saka namatay matapos ang ilang sandali. Sinuri ni Eddie ang bag ni William at nakakita ng martilyo, na sapat na upang tuluyang masira ang isang bintana. Nakaalis si Eddie sa sasakyan bago pa man maubos ng apoy ang natitirang bahagi ng sasakyan at hinayaan na masunog ang katawan ni William. Agad siyang umalis doon dala ang kanyang nanalong tiket sa loto. Pagdating niya sa kalsada ay nakita siya ng isang driver na punong-puno ng dugo at agad siyang inalok ng sasakyan. Ilang sandali pa ay pumunta siya sa pagawaan para kunin ang van ngunit hindi pa rin tapos ang mekaniko sa pag-aayos nito. Dahil ayaw niyang mahuli sa usapan nila ng kanyang anak, nagpasya siya na ibenta ang van sa lalaki at kumuha ng bisikleta at pumunta sa paaralan. Sa pagtatapos ng eksena, muli niyang sinalubong si Sarah ng napakahigpit na yakap. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!